What's up? So, usapang Nightcross na naman tayo regarding naman sa map. So, yung iba kasi, ang akala lang sa map is kung saan ka pupunta na monster, kung saan makukuha yung mga crafting materials na kailangan mo. So, hindi lang yun. Papakita ko kung ano yung full use ng map. So, pag nilik nyo yung map, yan, sa gaya ng mga nalalaman ng iba, makikita nyo may mga monster list dito. Pag nilik nyo, for example, itong nandito ako sa 41, itong naka-highlight dito sa may upper right. Kapag kinlik nyo siya, makikita nyo nga tama yung mga nalalaman ng iba at yung in-explain ko sa dati ko mga videos, makukuha nyo itong mga crafting materials na to. So may possibility na makakuha kayo ng rare. Tapos ito mga uncommon and then ito mga common and then ito yung mga kinokollect ko, itong mga crafting materials. So kung makikita nyo ito, mas mataas na map, yung nakaraan na map natin is 31, ngayon nasa 41 na tayo. So kung makikita nyo, pag kinlik natin itong ominous skill at kinlik nyo itong timbangan sa may middle part ng screen, makikita nyo kung magkano siya ngayon. So ito yung lowest price, 38. Dito nyo, 38 isa. So makakuha kayo ng 10 times 10, that would be 380 diamonds. So as free to play, kaya nyo yun. Makuha kung makakuha kayo ng 10. Kung di naman yan, may mga iba pa naman tayong mga option dito regarding sa pwede natin makuha ang crafting materials. So ito rin, pag may nakita kayong ganito pala na icon sa may upper right na image nito, ibig sabihin mataas yung price or in demand. So pag kilik nyo itong white, mataas din yung price yan dahil may nakita kayong mga may white dito na image sa may bandang left upper left part ng image. So ito, 32 din. Nasa may 30 plus din na diamonds. Ito, mas mabababa naman kasi crafting material siya. For example, itong iron ore. Yan. 7.73 lang. Mababa siya compared dun sa dalawa. And ito, mataas siya ngayon. Madami nagpa-farm or kulang siguro kasi ang taas ng price in demand na in demand. Kahit wala siya nakalagay na kulay white dito na image, pag click nyo tong gold and then click nyo tong timbangan sa middle part ng screen, ito 198 lang naman na diamonds sa isang ganito. Dito may makukuha kayong possibility na drop ng ganun. So ano nga ba makukuha or ano bang description nito? Ito, you can sell it to the merchant to obtain a large amount of gold. So makikita nyo sa description walang nakalagay, di ba? Mismong ditong description. Pero sa may bandang baba, ito. So kada isang ganyan, pag binenta nyo sa NPC or sa merchant sa any town, makakukuha yun ng 70,000 gold. Pero ang mahal, kung makikita nyo, 198 diamonds. So pag tinignan natin sa shop, ayan, itong sa may upper right, sa hindi nakakita, sa may upper right, click natin to. Then itong dito sa may currency, sa may middle part, middle left part ng screen, ito. Click niyo siya and then ito yung price ng diamond. So, yan. So ito, nakita natin kanina, di ba, 198 diamonds. So saan ba dito yung 198 diamonds? Click natin isa-isa. Click natin ito. Yan. So makikita nyo dito sa may upper middle part ng kada image, may mga sa equivalent ng diamonds. So ang pinakamababa is 240. So 2.99 sorry, $2.99. So pagkano ba diamond, ano ngayon, sabihin natin check natin ngayon. Check ko lang tignan natin para accurate yung pagbi-video natin today. So USD to PHP, type natin sa Google at ayan, so 56.32. So balik tayo sa game. So kung 56 and 32, so nasa 112, 240, so close. So, mga ganong price. So, sabihin nating makakuha ka niyan, so may equivalent ka na. Pero para sa akin, as free to play, mas maganda na i-farm mo na lang. Gaya ng ginagawa natin last time sa mga videos natin. Kasi free to play friendly yung channel natin. So, i-advise ko na kung mag-farm na lang kayo ng diamonds sa crafting materials, pag may nakuha kayong unbound, and sa mga weapon and equipment, mga rare, yung ina-advise ko. Kasi kung pupunta kayo ulit dito sa map, sa may upper left part, makikita nyo ulit, for example, itong 41. Yan. So itong mga to, mga mabebentayan, ito, hindi medyo. Pwede tayong umasa, pero ito mga to malabo to para sa akin sa na-experience ko from sa paglalaro nitong game. For example, ito, yan, click natin yan. Ito.
natin itong timbangan sa may middle part 10. Pero matagal na yan. Ito sa kukunti lang. Tapos itong iba may mga plus pa. Pero para sa akin, again, hindi siya ganun ka-sellable. So, para sa akin depende sa inyo, hindi ko sasayangin. Para sa akin, hindi ko sasayangin na ibenta. Ang gagawin ko sa mga ngayon is i-dismantle ko siya sa susunod na video. I-explain ko sa inyo kung paano natin i-dismantle. So, balik tayo sa map. Yan. So, ito, nakita nyo ito yung sa may upper left part yung name ng map. Ito, ano ba to? Itong may arrow na to. Para saan ba yan? So, for example, ilagay natin dito sa may, yan, dyan, sa may part na yan. So, nakikita nyo, yan yung mismong display. Pag kinlik nyo itong arrow na to, pataas, yan. Ito, mapupunta kayo kung saan yung mismong location ninyo. Kasi, minsan pagpagalaw tayo ng pagalaw ng map, sa sobrang laki niyan, hindi naman natin makikita kung nasan tayo eh. So, para hindi na natin talaga mahirapang hanapin kung nasan ba yung location natin, click nyo lang tong arrow. Kasi sobrang liit, hindi nyo nga, yung iba hindi nga alam to eh. Ako, ngayon ko lang din siya nakita eh, yung ina-explore ko yung map. So, sinishare ko lang para sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam para madali nyo malocate yung character. So, click nyo siya. Ayan, dito. So, may ilaw. Ito yung mga 1 and 2, yan yung party nyo. Yan yung party, yung mga party members nyo, kumbaga. Ito mga to, yung mga pula na to, ito yung mismong map kung saan yung mga level ng monster is naka-indicate. For example, ito, Sparse Root Hill, level 41. So, yan. Check lang muna natin kung tapos na yung ating, yan, tatlo na lang. Nakikita nyo, meron tayong quest dito. Ito siya, makikita nyo siya pag nilik itong nasa may upper, teka, tapusin muna natin at ipas natin. So, makikita nyo, makakakuha tayo ng diamond. So, kung nakita nyo, complete. Click na lang tumbag sa may upper right. And then, click nyo itong scroll na to sa may lower part. Ito, lower right part. Yan, then use isa pang click. Kasi kung pupunta kayo ng town at wala kayong ganun, so matcha-charge kayo ng 5,800. Sobrang mahal. Pero kung gagamitin itong map na icon na to, mas makakamura kayo kasi mabibili nyo sa Sundries at murang-mura lang. So, punta tayo sa request station. Itong sa may middle left part. Click natin siya. Ito siya. So, itong sa may upper right part, itong image na to, pagkatapos itong menu, ito, mga normal question. Ito naman sa may susunod, sa may susunod na image, sa normal quest, is ito yung mga quest na nasa request. Sa ngayon, yun ang nakikita ko, pero baka magkaroon pa tayo ng updates. So, for now, ito, siguro yung iba rin players, kasi nahihirapan yung ibang players na pa-level pa rin ng characters nila kasi sobrang hirap sa Battlefront pa lang, talagang PK area, di mo akalain na madideds ka. Yung pagpasok pa lang sa PK area na yon sa Battlefront is 20 plus o 20,000, sabihin natin 20,000, isakto na natin 20,000 plus na gold. Ang hirap nun, pagpataas ka ng pataas na level, sobrang kailangan mo. So click natin itong complete. Naging 1,387 na as free to play. Nakakuha tayo ng 10 free dayas or daya in game. So pag kailangan itong request, hanap tayo ulit ng pwede sa level natin. So 43 pwede yan, pero ang target natin is 41. Wala, so 43 na lang. Sayang yan. Itong Bastion, makakuha tayo dyan ng mga quest na mas mababa, mas low level map kasi yan. So pataas, mas low level, pababa is pataas, mas mataas ang kailangan na level na character. So puntahan natin to, click natin tong sa may upper right side na quest. Baba na lang tayo rito at iikot pa yan eh. Dito tayo, mas shortcut siya, iikot pa siya eh, sobrang tagal eh. Ayan, so dito, yan. So ito, Lonely Graveyard, saan ba siya? Click natin tong sa may upper left part and then mapupunta tayo sa map. Then ito yung path, ito, again, pag nandiyan tayo, click natin to, kung di natin makita, then ito, iilaw, may matatapat siya sa middle part, and then dito siya banda. So ito, malayo-layo, so dito na tayo, click natin itong Lonely Graveyard, ayan, 3,400 gold, kaya ito, mas malak, depende sa inyo. Ang ginagawa ko kasi is, hindi ko na masyado pinapahalagan yung gold, kasi mas importante sa akin yung diamonds eh. So parang hindi lang parang as in paunahan talaga sa request yung sa mga free to play. Madami pa naman tayo mga free to play players eh. So mas click natin dito, move natin diyan.
mas in demand ang request. So kung ako sa inyo, ako sa inyo gamitin yung gold. Pero kung tinitipid nyo talaga yung gold nyo, nasa sa inyo kung tatakbuhin nyo. Kasi depende yan, pabilisan eh. Kung ako, kailangan naka-teleport ka na para makakill ka agad, di ba? Para matapos mo yung agad yung quest mo. Saan na ba to? Hanap muna tayo ng party. Click natin si Lonely Graveyard. Saan siya banda? Draw. So click natin, tingnan natin kung marami-rami yung players na pwede nating masalihan para mabilis natin matapos tong quest. Advice ko rin yun sa mga mababa pa yung damage and mababa yung accuracy. Maghanap kayo ng party para matapos agad. As in, sabi ko nga, is pabilisan talaga. So, teka, iayusin lang natin to. Leave muna tayo sa party. Tayo dito and join tayo sa bago. Hanap tayong bagong party. So, full daw. Malos naman. Full din. Magpa-party siguro sila. Nako, hirap ata nito. Ang dami-dami to. 140. Yun, may isa. Kaya. Nako. Itong isa. Din. Di tayo banda. So, ayun. So, na-explain ko na tong araw dito sa may upper left part. May nakikita nyo to sa world. Ako nung una parang di ko siya pansin eh. Kasi magkakapareho lang ng kulay kung titignan nyo eh. Oh. Ito, may makikita kayo ditong world. Para saan ba to? Boss Ayor. Pag nilik mo tong world, mapupunta ka dun sa pinaka main, sa pinaka parang mas pinaliit or compact na version ng map. So ito yung PK sa Kill Debat. May charge siya na 20. Then try natin, check natin, makikita natin yung price. Check natin Kill Debat. Kita ba natin? Hindi, pupunta muna siya sa Battlefront. Alam ko, next time na natin i-explain yan. So ito, mapupunta, click natin sa may lower middle part ng screen, world. And then ito, for example, click natin Bastion. So mapupunta ka lang sa mismong map, and then yung sub-map list ng mga monster dito. So pwede ka mag-click dyan, pwede ka balik sa world. Yan, so kung saan mo gustong mag-click, click mo lang, and then ito pala yung bookmark. Hindi ko rin na-explain to nung last time kasi medyo malabo, mukha kasing unclickable eh. So tinry ko lang. So for example, ito baba tayo rito. Ayan, ito sa Courtyard of the Void, level 61 monster. So paano mga ba siya malalagay sa bookmark? So ito, may clickable na, may item, may icon dito sa may bandang katabi niya, sa may sa left part nitong image na to. Click mo siya. Ayan, and then may notification na bookmark. So ayan, pag nandyan bookmark. So para saan nga ba yung bookmark? So pag niling mo tong map, ayan, so example, nandiyan tayo sa pinakamalay. Imbis na scroll pa natin yan, gaya nitong arrow na to, is i-click mo na lang tong sa may katabi nitong region detail sa may upper right part. Click mo yung bookmark, and then eto na, yun na bookmark mo. Hindi mo na rin siya, kasi double action, sobrang action pa. So ito, i-scroll mo pa yan, then after nyan, i-scroll mo pa rin dito, dalawa. O, dito na, di ba? Mas madali. So yun, for more updates and tips regarding sa Night Crows, subscribe lang. Irish Place, signing out.